Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, nahuli, pero nauna. Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalab niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo, papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, nahuli pero nauna. May pagkatalinghaga po ang ating babasahin. Kaya pakinggan po natin maigi. Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Mateo chapter 20 verse 11 to 16. Verse 11. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. 12. Sabi, ang mga huling dumating, sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? 13. At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? 14. Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo. 15. Wala ba akong karapatang gawin ng aking naibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? 16. Kaya ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, isang manggagawa na nagreklamo o may nasabi sa kanyang amo na sila doon ay maghapon na nagtatrabaho, nagtitiis sa init ng araw. Pero merong huling dumating na magtatrabaho. Huli na siya dumating hanggang natapos yung oras ng kanilang pagtatrabaho, ay naging pare-parehas po ang kanilang sweldo, brother and sister. Sabi ng may-ari, naiinggit ka ba? Dahil pinarehas ko ang bayad sa inyo, nauna ka, pero may nahuli ay pare-parehas ang sahod, brother and sister. Ang pinakahuli nating nabasa sa talata,
Sa verse 16, may nahuhuli pero mauuna. Brother and sister, dun po pumasok ang talinghaga sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo na naibahagi ng ating Apostol Mateo. Dito po sa nabasa natin sa Biblia, meron po dito isang istorya o pangyayari na naayon doon sa verse 16. Kung inyong narinig na ba yung verse na to na isang mayaman at isang mahirap na si Lazaro, na ang isang mayaman nasawi na ang kanyang buhay o binawian na ng buhay, ganon din ang mahirap na binawian na ng buhay. Ang kwento po nito, ang mahirap na to naghihintay lang na hagisan ng mga tira-tira na pagkain, brother and sister. Ngunit nung sila ay binawian na ng buhay, nakita ng mayaman yung mahirap na napakaganda ng kalagayan. Itong mayaman na ito ay naghihirap sa dagat-dagatang apoy, brother and sister. Dito po pumasok yung talinghaga sa verse 16 na merong nahuhuli na mauuna, na meron mauuna na nahuhuli, brother and sister. Kaya mag-iingat po tayo, sumunod po tayo sa mga kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, sumunod tayo sa mga aral ng ating Panginoon Hesukristo, upang sa ganun po, kahit nahuhuli tayo, ay mauuna po tayo makakasama sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit, brother and sister. Ayan po ang pinakanilalaman ng talata. Merong mahuhuli na mauuna, meron mauuna na mahuhuli, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana huwag tayo magsawa makinig every Sunday na ating pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at control dito sa sanlibutan. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Ang ngalan ng Panginoon Hesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Salamat sa walang sawang pakikinig. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.